Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Peanut Gallery Media Network, isa sa mga magagaling na vlogger. Tungkol ito sa resolution na final doon sa Kamara ng mga young guns na gusto nilang baguhin ang konstitusyon, magkaroon ng constitutional convention. Gagastos tayo ng billions of pesos para lang maipababa ang age requirement ng tatakbong presidente at vice president. From 40, gawin nilang 35. Yun, ang prioridad nila. Ang galing. Ano bang rason nila? Bakit daw kailangan ng constitutional convention? Para lang pababain yung edad ng magkandidatong presidente. Empowering the youth. Kuno. Ito, real talk, sabi ng Peanut Gallery Media Network. The congressmen pushing for this aren't doing it for altruism or because they want to somehow save the country by installing Vico as the next president. Kasi kung hindi ma-amend yung konstitusyon, hindi maibaba yung age requirement, disqualified pa si Mayor Vico Soto na magtakbong presidente sa 2028. Bakit gusto nila si Vico Soto? Bakit? Surrender na ba sila? Yung manok nila, Speaker Romualdez, surrender na, walang kapanapanalo? They're doing this because they have the same data that we do. The same data that says that there is no singular Filipino or coalition of Filipinos capable of beating a fatherless Sara Duterte in 2028. Galing, fatherless. Maiyak na naman ako sa ginawa nila sa ating Tatay Digong. Kawawa ang ating Tatay Digong. So, ngayon, yung mga nagmamahal kay Tatay Digong, diyan nila ibubuhos yung galit nila sa ginawa nila sa ama ng BP Sara. Pagdating ng eleksyon, talagang walang makakatalo kay BP Sara sa ngayon. Si Vico Soto lang daw ang may pag-asa. Mayroong survey tungkol niyan eh. The congressmen pushing this ingenious proposal are doing it because they know that she will likely be vengeful. Higante, lintik lang ang walang gante. Sabi nga ni Senator Marcoleta, umanda na kayo, lintik lang, walang gante. At saka, nag-warning na si Tatay Digong kay General Torre. Sabi niya, alalahanin mo, General Torre, magpre-presidente ang aking anak. Anong mangyari sa'yo? Magre-retire ka na. So sinong makakapigil kay BP Sara magpresidente? She will likely be vengeful when she takes Malacanang, and that they will be fucked inside out and upside down when she does. Ito, isinare ni Peanut Gallery Media ang napakagandang post ni CG Hero. Basahin ko ha. Of all the things in the Constitution to touch, this is what they rush to amend. Yung pagpababa. Okay lang sana kung may mga mas importanteng concerns na pwedeng amend. Pwede sana yun. Okay, ito. Not federalism. Not the suffocating 60-40 restriction that strangles our economy. Not the broken system that guarantees dynasties a chokehold on power. No. Our brilliant lawmakers want to lower the age requirement for president, vice president, and senator. Because that's what keeps them awake at night. Not poverty, not floods, not national security, but the fact that their children, nephews, and mistresses' sons have to wait a few more years before they can inherit the throne. Political dynasties.
Yan ang sakit sa ating bansa ngayon. Bata pa yung mga anak nila. Gusto nila papalit na kagad. Kaya ibaba na nila ang age requirement. Diba? Self-serving. Let's not kid ourselves anymore. This resolution, yung House resolution o joint House resolution, is not about empowering the youth. This is empowering their youth, yung mga anak, kamag-anak nila. The dynastic heirs already being groomed in city halls and provincial capitals. They want to cut the line, bend the rules, and carve shortcuts into the Constitution so power stays in the family. Ang rason nila is sa US government daw, 35. The US allows presidents at 35. Yun ang kanilang rason. Wow! As if we live under the same conditions. America has entrenched parties, independent institutions, and functioning checks on power that can restrain even the most powerful leaders. It can be politicized too, but it is still a more mature system. Okay, sa Amerika, mahirap. Kahit 35, dalawang partido lang doon, buhay na buhay. Democrat and Republicans. Bago ka maging nominee, magkandidato, you have to pass so many battles. Sa state, sa primary, hanggang isa lang mapili, dalawa lang maglaban. Sa atin, ang daming mga partido, basta lang may apelyido ka na matunog, pwede na, at may pera ka, pwede ka nang makakandidato. Huwag niyong ikumpara ang US system sa atin. Very matured na ang mga voters doon. Hindi mo mabibili sa pera. Talaga, debate ang pinapakinggan ng mga tao doon. Pag anong performance mo sa debate, yun na, mag-decide na sila, boto niyan. Then, walang ayo-ayuda doon. Hindi mo madadala sa bilihan ng pera. Sa atin, wala. We are still young. Kaya, gagastos ka ng billions of pesos para lang ibaba ang edad requirements. That's, I don't know. Napaka self-serving para sa kanila. Yan po, ang klase ng mga politiko natin ngayon. Sige! Ano ngayon? Kinakabahan na kayo? Magpresidente na si VP Sara? Humanda kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanom siya karon og kape. Corporation aron yang pagtrok sa kape ba. Kuan na daan na mix na daan ng iti og puradan. I-mix nato ni daan kay aron. So muna ni ang nahatag kang Rodani nga sidling nga nindot kayo oh. Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Ang gali sa aso gali ko kaya. Sidling nga kape. So kining among napalit nga sidling nga kape 14,550 na ni. 29 ka pamilya. Ug muna ni itsura sa kape ni Rodani nga kape na sad ni siya isa ka bulan. So muna ang una niyang tanom. So karon nagtanom na pud siya. So kining iya 600 na ni kapunuan. Mapigkuan kay spray ng kabulan ga iti daroba. At sa nagsuporta aning pagtanam namo aning kape kay
maawas na mi ani sa kalisod o niya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga katanom pud mi ani. So panalangin ang gid mi ani nga maayo pud ang pagturok sa among kape. Kaya makapaeskwela pud mi sa among mga anak pon og mangunod na ni among kape. Salamat gid sa Ginoo. Salamat kaayo.